Nananawagan po ako kung sino man makakita po sa asawa ko po, magpapareward po ako ng 50,000 po. Iniulat sa pulisya ang nawawalang babaeng negosyante na may dalang 800,000 pesos na pera dito sa Aklan. Sila ay negosyante ng baboy na taga Mindoro. Misteryoso ang kanyang pagkawala. Narito ang aming pagtutok. Kagabi, isang tawag ang aming natanggap dito sa Kalibo, Aklan. Isang kababayan na negosyante raw mula sa Bungabong Oriental, Mindoro ang nawawala dito sa Aklan. Kinaumagahan agad kaming dumulog sa Makato Police Station kung saan nandoon ang mister ng nawawalang misis. Ang misis kinilalang si Jolivel Ramirez, Yankee Makatangay, 34 anyos, residente ng Barangay Luna, Bungabong Oriental, Mindoro. Base sa kwento ng kanyang live-in partner na si Rickson Camara, 40 anyos, nagpunta sila dito sa Aklan kasama ang kanilang tatlong anak noong Abril 20, 2026 para sa isang transaksyon sa negosyo. Bandang alas 4 ng hapon sa parehong araw, inihatid lang ng kanyang misis ang kanilang mga anak at yaya sa Katiklan upang sumakay ng barko pabalik ng Mindoro. Naiwan naman ang mister sa Makato sa stockyard na ito dahil may transaksyon pa raw ito. Ang misis hindi na nakabalik dito sa stockyard. Ang huling mensahe noong Abril 21 bandang alauna ng madaling araw, nagpadala pa umano ito ng mensahe sa pamamagitan ng messenger na nakasakay na ang mga bata at yaya sa barko. Gayunman, hindi nakapag-reply ang mister dahil nakatulog na raw ito. Ipinakita sa amin ng mister ang huling chat ng misis na nakasaad na mag-aarkila ito ng tricycle pabalik. Ngunit hindi niya ito na-replyan. Paggising niya bandang alas 6:29 ng umaga, agad siyang nag-reply at sinubukang kontakin ng misis ngunit hindi na ito sumagot. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin matukoy ang kanyang kinaroroonan. Dahil sa Katiklan nawawala si misis, sinamahan namin siya sa police station doon para ma-review ang mga CCTV sa pantalan. Dito na ang mga taga Makato PNP mga oras na ito. Nakausap mo na, nandyan daw sila sa Makato ngayon? Nandito kami sa sa stockyard nila. Nandyan daw po ngayon sila sa police station. Nandito na mismo yung police, nandito yung police. Pinuntahan sila dito. Yung asawa, yung si Rexon ay nasa Makato police station ngayon. Doon mo daw sa puntahan. Ito na siguro si Rickson. Dito na pala. Sige daw. Ito si Rickson. Sige daw. Oo. Nandyan yung pamilya niya. At TV na lang na yun na nakita doon sa sa Katiklan. Yun na lang Kala kausap na lang yung police ang usap sila. yung pan namin sir, yung tricycle sir, sinunod sila sa Alberos Hotel. Siya din yung naghagis po. Ma'am, saglit lang nag-uusap pa sila ni sige, nag-uusap pa yung ating mga police po. Tawan po na nandito kasama namin, nagbibilang daw ng pera dyan. Kita din na madami daw dalang pera. Kaya baka may masama ka lang nangyayari kay misis mo na yan. Wait lang sir, basta kunin nilang pera sa buhay lang nila. Kailan pa kayo wala ng communication? Parang naputol na. Hindi Nung na sila last na chat niya sa akin sir ay 1:29 AM po. ng Tuesday, Opo. Martes. Opo. Mula noon wala na. Wala na sir. Pagising ko lang umaga sir, tinatawagan ko wala na po. Hindi mo na tawagan mo, wala, Wala na na sir. talaga. Hindi na nagre-ring. 6:39 AM po. Hindi ko na makontak. Hindi naging online yung cellphone. Wala na po sir. Ako na po nag-online dun sa account niya sir kasi na-online ko yung account niya. Yung account ko na-online niya din. Wala talaga sir. Number niya sa cellphone, di mo tinatawagan. Tinatawagan ko sir. Tuloy-tuloy ang kontak ko sa oras, minuto, tinatawagan wala talaga sir. Kasi yung pamilya mo sa Mindoro kasi nakikipag-contact kay Kapubing Archie, dito Mindoro. Yung pamilya ng asawa mo nag-alala na yung Opo sir, panay update sa akin sir. Hindi ko na alam sasabihin ko sir. Kaya sabi ko, tulungan nyo na lang ako dito. Kaya nga yung pulis natin Makato, dito sila Sir Badasas, Sir Madumiro, nag-assist ngayon sa inyo kung ano talagang gagawin.
Hindi naman ako tumitigil sir, kahit saan sir. Talaga nilalakad ko po lahat sir, kahit nawa lang ako sir, tuloy-tuloy pa po. So baka masama o may masama sa kanyang may masamang nangyari or parang kinidnap or kinuha talaga ininteresan yung pira niya. Siguro sir, siguro pagduko so nagbabayad siguro sir, nakita sa mga tao po. So ganun na po, so nangyari po sir. So ang duda ninyo, ano ang nangyari talaga sa kanya? Wala pa, hindi ko po masasagot po sir yan eh. Kasi ang gusto kong mayari sir, kahit kunin nila yung pera sir, buhay lang nila. Kasi kaya pa namin isurvive yung pera sir kung sakali po. Mga ilang taon na kayo kasama ni Mag-12 years po kami po 12? magkasama po. Ilan anak niyo? Isa lang po ang anak ko sa kanya sir, ay isa lang po kasi may una po siyang asawa po. Pero yung dalawang bata na anak sa akin na po lumaki kasi magtuto po sa akin na po sila. Kaya yun ang ihatid ni yaya niyo at ni Mrs. mo Opo, sa Katiklan. opo, Na hindi mo sinamahan. Opo. Kasi nandito kasi pinuntan ako, pinilit po akong sasama, hindi po ako sumama kasi may baboy pa ako na asikasuhin po. So hindi ka na naka-check-in kayo na mag-asawa sa loob ng Hindi po sir. Sila lang. Sila lang po kasi ang kwento niyan sir, dumating kami dito ng 19 ng umaga, lumuwas po doon sa Katikla sa Ruas Capital para dalhin po mga bata. Pagdating ng 19 ng 11 AM sir, nag-check-in yung mga bata diyan. Opo, yung isang anak ko, tapos yung isang dalaga, tapos yung yaya namin, at saka si Mrs. Nung niatid ni Miss yung mga bata sa chicken, pinuntan na ako dito. Nasabi, samahan mo ko mamaya na hiatid yung mga bata. Ah, nagpaalam din para sa'yo. Opo, sir. Hindi mo sinamahan. Hindi ko, yun na lang pagkakamit ko talaga, sir. Kasi nagpunta, sir, nag-remit pa ako sa kanya ng 209,000 po. Yung pera niya, sir, halos ayaw niyang kunin. Diyan muna yan. Sabi ko, diyan na at wala akong bulsa. Yun ang pagkasabi ko niya, sir. At saka siya palagi yung may hawak ng Opo, pera. sir. Na Sa pool na kapital po. Sa pool na po, sir. Siya na po, naghahawak po. Sa pool na po. So malakas yung pakiramdam mo baka may nangyari kay misis mo. Yun na lang po, sir. Or hindi naman natin na kagad na sinabi baka o may kausap o mayroon lang siyang ibang transaksyon. Wala Hindi po. mo rin. So malakas talaga yung parang may nangyari kay misis mo. Nag-review na kayo ng CCTV daw sa Sa Katiklan po. Kita naman po na lumabas po, kahit isang tao po wala pa nang kausap. walang kausap. Wala po. Na hindi man lang sila tumawid ng Mindoro. Hindi po. Pati may yung mga bata. Kasi nung bago sumakay yung mga bata at saka yung ngaya po, kita po sa CCTV na dumiritso na iwan po doon sa mismong waiting area po. So ibig sabihin yung mga bata nyo at saka yung yaya, andun na sa Mindoro ngayon. Nandun na po. Si misis mo lang talagang wala. Wala po talaga, hindi na dumating po. At hindi din na-contact mo yung mga anak mo o anak mo at saka yung yaya mo kung nakasama. Hindi Wala. talaga daw. Bakit may dala si Mrs. mo na pera na malaki na magkatid man lang siya doon sa Katiklan? Ba't hindi iniwan sa'yo? Yun nga sir, pagkakamali ko, malaki pagkakamali kasi yung pera sir, gusto talaga iwan sa akin sir. Hindi ko na, Hindi mo hindi ko tanggap sir. Kasi hindi ko rin alam na ganyan mangyari kasi sir eh. Kaya, malit na ako sa pagsisisi sa huli talaga sir. Kahit man lang sinamahan ko sana sir. Kaya yung man lang sana sinamahan ko sir para may kasamang lalaki kasi sa bagay sir, malakas mga loob ko sir. Sabi ko, huwag mong iwanan mga bata kung alauna ang sakay. Kung pwede magpa-umaga ka na lang sumakay bumalik dito. Sabi ko, yun naman sir, kaya ako natulog sir. Kasi nabasa naman yung kung na magpa-umaga na lang. Kung may posibilidad na ano po yung yung pagdati na sundan na yung mga CCTV po Opo. na-check ba kung anong sinakyan niya pabalik dito or may Hindi po nahagip kasi yung van sir na mismong sumakay po, hindi po. Pero ang pagkaalam namin sir, yung sa CCTV sir sa may tindahan sir, dumiritso po sir. Tapos pagkatapos na review yung sa tindahan sir, bumalik kami sa loob ng GC Port, ni-review ulit sir kung sumakay doon sa series na nakaparada na alis ng alas 3. Hindi namin nakitang sumakay sir. Kaya malaking kwan sir, sa van sumakay. o baka nag-arkila siya ng van. Yun lang hindi ko alam kasi yung sa CCTV pinanood namin sir, unang umalis ay series. Pagkatapos sir, van na isa tapos sunod na isang van ulit. Yung oras na yan na... Opo sir. Mga 20 minutes or 15 minutes sir na pagitan lang sir bago umalis po yung mga van.
Madaling araw ng Martes na Opo, yan. sir. Pero ano sila umalis dito ng Lunes o Martes din? Hapon. Hapon sir, 4 p.m. po. Then, Dumating po sila sa Katiklan po, mag-8. sumakay alauna Alauna po ng madaling araw na ng po. Martes na. Opo. At dapat babalik na dito sa Opo. Makato. Dapat ko umaga sir, babalik na po dito sa akin po. Hindi na po nakarating po sir. Wala na talaga kayong communication hanggang ngayon. Wala sir, simula nung tinatawag ko ng 6:39 AM, wala na po. Panawagan mo nga din sa yung wife na yan, misis mo. Panawagan mo baka marinig dito at baka makapanood sa BB News Online at RMN. Kung nasaan ka man asawa, bumalik ka na po para hindi na po kami mag-alala po sa inyo. Sa iyo po, yun lang po masasabi ko po, bumalik ka na po. Yun lang po sir, sabi ko po. Kasi hindi ko na alam ang sir eh. Pag iniipitin ako ng pamilya sir, no, pinapalabas na pinabayaan ko po. Si Mrs. po. Hindi, walang pabayaan doon. Wala po sir. Aminin ko sir, nagkamali ako sir, hindi ko sinamahan po kasi pilit ba akong sinasama. Hindi ko. Sinamahan siya. Malaking Yun lang pera naman dala po niya. sir. Hindi ko naman kasi alam naman ganyan mangyayari sir kasi Matagal naman yun eh. sanay ka kasi ako sir na may pinupunta sir pag sinasama hindi ako samahan. Wala pa nangyayari po. Ngayon lang po talaga sir. Nananawagan po ako kung sino man makakita po sa asawa ko po, magpapareward po ako ng 50,000 po. Hello po. Aha. Yang ako po yung makikibalita kung ano na pong Yes po, hello. nangyari. Aha. Hello po, makikibalita po sana ako kung ano na pong nangyari. Ang ano po ninyo ay nandito po yung asawa ng kapatid po ninyo. Pinuntahan na namin. Anak ko po yan, Yung babae po ang anak ninyo. opo. Oho. Wala sa kasalukuyan, wala pang nakuhang information yung mga pulis dito sa Makato po. Dahil yung area po na kung saan nagstay sila ay nakaalis naman talaga po dito papuntang Katiklan. So doon po siya missing pagdating sa Katiklan. Ang last footage doon po nakuha. Pero Sa Katiklan po. opo, Katiklan, Malay Aklan. Yung GT Port po kung saan inihatid yung mga anak nila papatawid po dyan sa Mindoro. So, ang gagawin ho namin ngayon ay dadalhin namin sasamahan ho namin yung mister na makabalik ulit sa Katiklan para makakoordinate tayo doon po sa mga kapulisan sa area at sa barangay para masuri pa po yung ibang mga CCTV para malaman natin kung saan, anong huling sinakyan possible nitong itong pamilya po ninyo. Sige po. Naku, maraming thank you po. Opo, welcome po. Ma'am, pwede namin na para yung mga kababayan natin na mga dito sa Aklan, baka nakita itong kapatid ninyo, magpapaalam ho kami na ipopost namin yung kanyang larawan po para higit na makatulong tayo. Sige po. Oho, at saka si mister niya nag-announce po dito kasamahan namin sa media, kasama rin namin yung RMNDYKR, ito yung number 1 radio station dito sa province of Aklan, para mas mabilis natin ba na maipakalat yung information po. Nagsabi dito ang mister na magbibigay ng reward sa makakita or makabigay ng information po. Po kami. Ako po yung nanay niya. Ako po nahingi na po ng awa sa inyo na matulungan po para mapabilis po ang pag-usad ng kanyang para makita ho namin kung anong bang nangyari sa kanya. Oho. Sa ngayon po, recorded tayo, mapapakinggan kayo sa RMNDYKR at sa PV News. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan namin dito na posibleng makatulong po sa paghahanap? Sige po, go ahead po. Ako po ay nanay ni Jolibel Ramirez. Ako po ay si Rosalina Ramirez. Taga Mindoro po ako bumabong. Ako po ay nananawagan. No, kung maaari po, kung sino man po ang nakakita sa aking anak noong Martes
ng umaga sa Aklan. Baka naman po mayroon pong makakapagbigay po ng impormasyon. Kami po ay magbibigay ng rewards para lang po makita ang aking anak. Maraming salamat po. Sige po ma'am, sige po. At i-asistihan po muna namin to si kuya. 2 days na daw ito hindi kumakain pala. Mula sa Makato, Aklan ay bumiyahe kami ng mahigit 1 oras patungo sa Katiklan, Malay, Aklan. Unang pinuntahan namin ay ang Police Station 4 sa Katiklan, Malay, Aklan at nakausap namin ang mga pulis tungkol sa insidente. At agad naman kaming tinulungan nila Police Corporal Jomel Nicolas, Police Corporal Ariel Malunes, Police Corporal Sige, Ven sasamahan na siya Zonyo. ng mga kapulisan na makacheck ng another mga CCTVs. Ano po? Dito tayo sa police station sa May Katiklan. Ayan. Sa Police Station 4. Ayun. Ten sir, 10 or 9 po. Hapon. Nung pumasok sila ng G-Port. Opo. Opo. Sir, dumating dito sila sir ay 8 p.m. po. Tapos nagkain po sila dyan sa Mang Inasal bago sila pumasok dyan sa G-Port. Nakasakay yung mga anak ko po, ligtas po, nakarating po ng Mindoro. Montenegro po, alauna po ng madaling araw. Sa Montenegro, sa Manginasal. Manginasal. Yung sinasabi mong CCTV? Ay, dito muna tayo, dito. Sunod tayo sa police, sunod. Para sila, coordinate. Ko po. Sira ang CCTV ng Manginasal. Walang CCTV. Okay. Binalikan po namin yung CCTV sa loob po. Kasi may bus po na nakaparada doon. Tinitingnan namin kung sasakay sa bus, hindi naman sumakay. Dito lang po siya. Tricycle sa Steady po dyan sa paradaan po ng van. So may posibilidad dito sa sumakay. Oh sir, kasi hindi nakita na sumakay sa bus po. So ang kuha natin, kung may CCTV dito natin may CCTV natin. Okay, sige. Ito raw nakunan ng CCTV. Bumili ka ng tubig dito? Bumili siya sa'yo dito, ma'am. Naalala mo yung mukha ko? Si mother? Yung anak Si niya mother? dito. May motor nga may motor dali lang din eh. Pag tapos it motor nga ran diyan tayo nga panaw tanan. Daking ang babae. Bilis yung lakad niya eh. Oo, mabilis yung lakad. Siya lang. Dali lang. Nakapastor mo yata? Tricycle. Walang makitang van? Wala, hindi Wala, makita ang van. Sige lang, hintayin natin yung ano niya. Yung lumakad na yon na babae papasok sa Lumakad siya, tindahan. kung bumalik. Bumili siya sa ano, tatay ka ako tindahan ko. Pila? Siya ba tong naka-belt bag na to? Siya ma. Yung bumili. Bumili siya.
May belt bag. Bag, silk bag po. Yan, tira yung laman no? May pera. Tinangay niya yung pera. Hindi. Mister niya po ito mga ito rin ng baboy. Natin din ang anak dito sa patawid ng Mindoro na barko. Pinigilo. Yung namin pagkain na hold up o kung ano. Sinisip namin. Ayun. Sa'yo bumili? Oh. May isang CCTV pa dyan. Yun. Dito siya sumakay. Kung may CCTV, gumagana sana yung CCTV dyan. Ay, sana. Wala. Oh. Wala pag punuan sir. Aba. Balik na lang dayon. Kasi umaga naman, hindi naman sir. Hindi naman. Wala namang traffic Wala namang traffic sir. Dito yun sir, dumadaan sir. Wala na dito sir. Pero pag walang sayro sir, dito dumadaan sir. Kasi ang kuwan namin ng CCTV, yun sir, yung CCTV yun sir, tinitignan namin si Mrs. kung magpaganyan kasi nandyan yung bus. Kaya hagip naman ang CCTV sir. Si Mrs. hanggang dyan lang nakita, hindi na pumunta doon. Hanggang dyan lang talaga. Naabot, hindi siya naabot sa Oo. gitna ng kamera. Oo. Yan lang sir, yan po. Pero hagip po, Hanggang kita dito po lang ang sila tao nakita, hanggang maglakad hanggang sa bus po. Hindi po naglakad si Mrs. dyan. Andyan lang po talaga. Sa terminal ng van. So wala na, why nasa kwan sir, ban? May Okay na. nasang CCTV. Paano kaya yan, oh? Hindi natin ma... Yan lang kasi yung nabangan namin sir. Oo. Pag bumalik sir, kasi wala. Walang CCTV. Paano? Kasi pag dyan duman sir, kita mo dyan sir, pag ganyan, kita mo ang tao dun sir eh. Wala Oo. sir, hindi na nakita, dyan lang po talaga. So dito may posibilidad, dito sumakay ng van. Opo, dyan po sa Oh, parang ayan. talaga. Ah, dito daw may tatanungin pa raw sabi ni Hepe. Ni Hepe, ni sir. Lunes ng gabi na dula. Tinawag kami doon ni sir, baka dito may CCTV. Ayun. Sana may CCTV. Ayan oh, may CCTV oh. May CCTV. Oh, yun. Hello. Sikat tabi si sir, kayo kilala no? Nami pansit. O, kilala niyo po ako? Thank you po. Nanood din pala si ma'am. Taga Kalibo ikaw? Yung lugar na yon na may restaurant. Ano, yung sira rin yung memory card. So wala rin pong nakuha doon. So balik na naman kami dito sa may GT Port, baka mayroon kaming makuhang CCTV. Sayang yung doon sa lugar na yon, sa restaurant o sa karinderya, wala pong CCTV, wala pong memory card, walang record. Gumagana naman yung CCTV pero parang nagka-error sa storage. Sayang po So pahirapan talaga pagkuha ng CCTV. Kasi malaman lang sana ang question dito kung dito sana magkuha ng lead ba ang mga kapulisan at pati si kuya, no, kung ano talaga nangyari. Lang na reviewin ang CCTV at pinayagan na ma-review ng management ng GT Port itong CCTV sa loob ng GT Port at nakunan po ng CCTV itong misis na pumasok po sa 7-Eleven na yan mga bandang alas 2:18 ng madaling araw. Pagdating po ng alas 2:23 ng madaling araw, lumabas ng 7-Eleven ang babae at naglakad papunta doon sa kabilang side sa may tindahan doon at parang may binili raw na tubig. Ayon din doon sa mga nakausap natin
Yon lang ang last na video na nakuha. Yung mga CCTV dyan sa ibang bahagi, wala, hindi po gumagana, at ganoon din yung mga CCTV ng mga establishment. So napaka-misteryoso pa rin ang pagkawala ng isang misis na may dalang 800,000 pesos dito sa Aklan. Silang magkakontak sir eh. Baka mamaya tinawagan ng miss na balikan mo ako dito, sasakay ko, babalik lang ako. 8 p.m. po sir, dumating po. 8 p.m. po. Aalamin natin yung plate number ng tricycle na nagatid kay misis mo. Opo. Para ma-monitor natin sa ibang mga CCTV. Opo. Kung paglabas doon sa ibang, may mga CCTV man sa labas ng court, no, di ba sir? Sa barangay, ma-check na natin kung may karga. Karga o wala po, yun Correct, po. tama. May point naman talaga ikaw. Sige. Kasi kundi walang CCTV dito, Chipern. Pwede. So kung makuha natin yung plate number ng inarkila nila galing Makato, malalaman natin kung lumabas yon, Kung anong oras. anong oras lumabas. May karga o wala. May karga o wala. Mamaya balik sir. Sige, Tapos sige. tinawagan ng lunes. Hintay mo nga kaya ako. Napirtin niya yung lunes ng hapon or dumaan dito. Anong oras pumasok? Alas 8 raw ng gabi pumasok dito eh. Bumalik kung anong oras. Oo. Makiusap na naman si Sir sa management, si Sir Malunes ng GT Port para matrace lang natin yung tricycle na inarkila ng misis. So galing sa Makato, nag-arkila lang pala ng tricycle. From Makato to Katiklan. Ang di natin alam kung anong oras bumalik pa Kalibo o Makato yung tricycle. Oo. Or inantay pa si misis niya. Correct, Wala. correct. Oo. Yun na lang ang possible na ano natin. May tumawag daw ngayon lang kay Sir, no? Kay Mr. niya na mayroon daw mga pasa si misis niya. May nakapagsumbong daw. Yung picture ng misis, yan po yung nakita namin na puro pasa daw yung sabi. Anong sinabi ng bagong tawag lang sa'yo? Yung yan po, kausapin na lang po para matitan kasi hindi ko may sa maintenance sir eh. Kilala mo din ito yung tumawag sa'yo? Na nakita niya na may pasa daw si misis mo? Plano din Hindi. ito? May kung sa citizen na nagsabi na yan daw yung napabay, nakita niya na puro pasa daw. Kailan? Nung isang araw eh, hindi ko pa ako na. Okay, sige. May latest development tayo dito na may tumawag daw dito kay Mr. niya na may since na na-post na natin kanina sa Facebook yung larawan ni Mrs. niya, meron daw nag-inform sa kanya, tumawag na yun, may nakakita raw na kay Mrs. niya na may pasa-pasa something. So, under verification pa ito. Yung natanggap na impormasyon mula sa mga kakilala ng mister na meron daw nakitang babae na may pasa-pasa doon sa isang bayan ay ni-review po doon yung nakatutok na CCTV at negative naman yung sinasabing kwento na ganon. So ibig sabihin hindi po yon totoo na meron babae doon na dumaan na kahit tsura daw ng misis at may mga pasa raw. So negative po. Ibig sabihin walang katotohanan. So yun po, ginabi na kami at nakarating kami sa Kalibo bandang alas 8 na ng gabi. So another day na naman bukas. Sana magkaroon ng magandang development sa paghahanap na ito. Ang kanyang mga pamilya ay papunta na rin po dito sa Aklan. Sana sa mga nanonood, matulungan po ninyo kami na mabigyan ng mga information na tama. Kung nakita po ninyo, siguraduhin po na picturean po ninyo at isumbong sa pinakamalapit na police station. Nang sa ganun po ay nang matulungan po natin na mahanap itong kanyang misis. Maraming salamat po sa inyong panonood.